Sobrang hirap ng math na subject. Kaya hindi ako makapaniwala nung natapos ng classmate namin yung 100 items na exam sa loob ng 10 minuto. Story time! Sobrang hirap talaga ng math para sa akin. Kaya nung college ako, nag-take ako ng journalism sa UST kasi akala ko walang math na subject. Halos lahat ng classmates ko hirap na hirap din sa subject na yon. Kaya naman nung final exam namin, nagulat kaming lahat na yung classmate namin na si Joy natapos within 10 minutes. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Hindi ako nangongopya kasi bawal yon. Mas mabuti nang bumagsak kesa mandaya. Pero nung natapos si Joy ng maaga dun sa exam namin, napatanong ako, nandaya kaya siya? Nung nag-e-exam na ako, feeling ko hindi ako papasa. Karamihan dun sa exam, hindi ako sigurado kung tama yung computations ko. Kaya naman nung tumayo si Joy tapos pinasa niya yung papel niya, nagulat kaming lahat. Paano niya nasagutan kaagad yung 100 items na exam? Nanghula lang ba siya? O baka nakakuha siya ng kodigo? Nung lumabas yung results na exam, buti naman pumasa ako. Pero ano kaya yung score ni Joy? Bumagsak si Joy, 20 over 100. Nakonsensya nga ako kasi pinaghinalaan ko pa siyang nangongopya. Tinanong ko siya kung anong nangyari at nagulat ako nung nalaman ko yung dahilan. Ang sabi ni Joy, pag upo ko sa classroom, biglang sumakit yung tiyan ko. Pinigil ko naman, pero parang gustong-gusto talagang lumabas ng ko. Karamihan ng mga items, hinulaan niya. Multiple choice naman daw, kaya baka daw makachamba siya. Pero ayun, bumagsak siya. Mas okay daw na bumagsak siya kaysa bumaho yung classroom at siya sa inuupuan niya. Ang moral ng story, make sure na okay yung tiyan nyo bago mag-exam. Mahirap na